Hindi bababa. Yun yung inaasahan ng tao na bababa. Hindi bababa. Magpapasko, lalo pa tataas yan. Mag-additional pa yan. Duda ang retailer at umaangkat ng baboy na si Ronnie Incomieda. Nabababa pa ang presyo sa karne ng baboy lalo na ngayong papalapit na holiday season. Sa Kamuning Market, nasa 350 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi, habang ang liempo naman 450 pesos ang presyo kada kilo. Malaking diferensya ito sa inilabas na Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng Department of Agriculture sa bentahan ng baboy na dapat ay nasa 330 pesos per kilo lamang sa kasim at pigi, habang 370 pesos per kilo naman dapat sa liempo. Giit pa ng ilang retailer, 10 piso ang nadaragdag na patong sa presyo nito kada araw. Karaniwang dahilan ng mga retailer ang mataas na presyo sa pinagkukunang supplier ng mga ito. Kaya naman ang retailer na si Mang Ronnie, suhestyon na lamang sa mga suki na pinakamura na lamang ang bilhin kung nais na may karne sa kanilang putahe. Hindi, kailangan pagka kung gusto mo ng karne, kailangan yung kung ano yung pinakamababang presyo ng karne. Like pata, yung dulo, patsap mo, pwede yung panlaga, pwede yung pansigang. Yun lang ang pinakamababa sa karne, tsaka yung headbone. Yun lang ang pinakamura. Pero yung parte ng laman, kasim, liempo, tsaka pigi, mahal na yun, 350. 450 ang pinakamababa sa liempo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na titignan naman ng ahensya ang dahilan kung bakit sa kabila ng kasunduan sa mga producer ay nakararanas pa rin ng mataas na presyo. Holiday kasi may in-expect talaga na pagtaas because of kumbaga mataas ang demand talaga for meat. Pero yung 450, sobrang taas talaga nun compared doon sa naitakda na MSRP na 370 for liempo at saka 330 for kasim and pigi. So ano yan, patuloy na i-check kung talagang may kalabisan. Samantala, sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo sa karneng baboy, ipinatigil ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng baboy sa ilang bansa matapos na maitala ang African Swine Fever o ASF, partikular na sa Spain at Taiwan. Ayon kay Asik de Mesa, hindi makokompromiso ng ipinatigil na importasyon ng supply ng karne ng baboy sa bansa. Kaya aniya, hindi rin dapat gamiting dahilan ito upang tumaas ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan. In fact, yung ating mga cold storages, as mentioned by the Secretary, punong-puno. So there's no reason na magtataas because may temporary import ban tayo ng karneng baboy because of ASF coming from Spain and Taiwan. Hindi yung reason. Ayon sa ahensya, dahil mataas ang demand ngayong holiday season, tiniyak nila na stable ang supply ng baboy. Magsasagawa rin ng DA at DTI ng tuloy-tuloy na pag-iikot sa pamilihan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng itinakdang MSRP at maglalabas ng show cause order laban sa sinumang mag-aabuso ng presyo. Hinikayat ng departamento ang publiko na i-report agad kung may mapansing presyo na sobra sa itinakda upang agarang makagawa ng kaukulang aksyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.